Matapos nating talakayin ang phonemic awareness at alphabetic knowledge, atin namang pag-aralan ng ikatlong kasanayang kailangang malinang upang ang ating bata ay matutong magbasa. Hindi po kasi sapat na marunong lamang mag-ugnay ng letra at tunog ang bata. Kailangang naiintindihan niya kung ano ang kaniyang binabasa. Ito po ang tinatawag nating language comprehension o sa Filipino, pag-unawa sa wika. Halimbawa, ang salitang ito ay may 4 na letra, B, A, K, A, at may 4 na tunog, B, A, K, A. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Depende po sa konteksto. Baka umulan, kaya dalhin mo ang baka sa kulungan. Baka, baka. Magkaibang kahulugan pero parehong baybay. Dito natin makikita na ang pag-unawa sa salita ay hindi lamang tungkol sa pag-ugnay ng mga letra at tunog, kundi sa pag-unawa sa konteksto ng pangungusap. Dahil sa konteksto, nalalaman natin ang kahulugan ng salita, pati na rin kung saan dapat ilagay ang diin o stress sa pagbigkas nito. Ang language comprehension o pag-unawa sa wika ay ang kakayahan ng bata na maintindihan ang kahulugan ng mga salita, pangungusap at kwento, pinapakinggan man ito o binabasa. Ito po ang pundasyon ng malalim na pagbasa. Dahil ang tunay na layunin ng pagbasa ay pag-unawa. Paano ba natin matutulungan ang bata sa pag-unawa sa wika? Para matulungan ng ating anak, narito po ang ilang mga epektibong paraan. Una, gamitin ang wika araw-araw. Marami pong mga magulang ang nagsasabi, English na lang po ang gamit ko sa anak ko ha, para hindi siya malito sa paaralan. English naman po yung mahalaga, di po ba? Sabi nila. Naiintindihan ko po iyon. Wala naman pong magulang ang gustong mahuli ang kanilang anak sa mga aralin. Gusto nating lahat na handa at mahusay sila sa eskwela. Pero alam po ninyo, napakahalaga rin para sa isang batang Pilipino na marunong magsalita sa wika ng kaniyang pamilya at ng kaniyang bansa. Hindi lang po ito tungkol sa wika. Ito'y tungkol sa pagkakakilanlan, koneksyon at kultura. Kaya hinihikayat ko po kayo, kausapin ninyo ang inyong mga anak sa sariling wika. Hiligaynon, Binisaya, Ilocano, Tagalog o kung ano man ang inyong ginagamit sa tahanan. Dahil kapag matatag ang unang wika ng bata, mas madali rin para sa kanya na matutong magbasa, magsalita at umunawa sa iba pang wika kasama na ang Ingles. Kailangan lamang po natin ng pasensya at pag-unawa habang dahan-dahan o sabay-sabay niyang natututuhan ang iba't ibang wika. Ikalawa, magbasa araw-araw. Kapag ang wikang ginagamit natin sa tahanan ay hindi Filipino, malaki po ang maitutulong ng read aloud o pagbabasa ng malakas ng mga kwento sa wikang Filipino. Gawin po nating habit o gawi ang pagbabasa araw-araw. Kahit 10 hanggang 15 minuto lamang, sapat na po iyon para tumulong sa pag-unlad ng wika ng bata. Kapag binabasahan po natin sila, naririnig nila ang mga bagong bokabularyo at natututo sila ng tamang daloy ng mga pangungusap. Nakikita rin po nila kung paano ba iniintindi ang mga kwento. Maaari rin po tayong magtanong habang nagbabasa. Halimbawa, bakit kaya malungkot ang bata sa kwento? Kapag may bagong salita, ipaliwanag po natin ito sa simpleng paraan. Halimbawa, ang salitang masungit ay ginagamit kapag ang isang tao ay hindi palangiti o madaling magalit.
Tingnan mo, mukhang nakasimangot siya, 'di ba? Siya ay masungit. Gamitin ang larawan sa pag-unawa. Huwag agad basahin ang teksto. Tanungin muna ang inyong bata kung ano ang nakikita niya sa larawan. Halimbawa, sa tingin mo, ano ang nararamdaman ng batang ito? Ang mga ganitong tanong po ay tumutulong sa pagpapalawak ng bokabularyo at pagbuo ng inferencing skills o ang kakayahang gumamit ng pahiwatig para maunawaan ng kwento kahit wala pa ang buong teksto. Ikatlo, magkwento at magpakwento. Huwag lamang po tayong magbasa ng kwento, magkwento rin tayo at hikayatin natin ng bata na magbahagi rin ng sarili nilang mga kwento. Tanungin natin sila tungkol sa kanilang araw. Anong ginawa mo sa paaralan? Sino yung kalaro mo kanina? Ano ang pinakamasayang bahagi ng araw mo? Kapag hinihikayat natin ang ating bata na magkwento tungkol sa kanilang karanasan, nahuhubog din ang kanilang kakayahang magpahayag ng ideya, mag-organisa ng pangyayari, at gumamit ng wasto at mas mayamang bokabularyo. Makinig ng may interes, kahit simple lamang po ang kwento ng bata. Kapag nararamdaman nilang pinakikinggan sila, mas nagtitiwala sila sa kanilang sariling kakayahan sa paggamit ng wika. Tandaan, ang pag-unawa sa wika ay nauhubog sa pamamagitan ng madalas na pakikipag-usap, pagbabasa, at pag-uusap tungkol sa mga karanasan ng bata. Kapag may mas maraming salita na nasa paligid ng bata, mas lumalawak ang kanilang pag-unawa sa mundo. At dito po nagtatapos ang ating ikalawang aralin. Ngayon, alam na po natin ang 3 mahahalagang kasanayan na kailangang matutuhan ng isang bata upang matutong magbasa. Phonemic awareness o kamalayan sa tunog o ponema, alphabetic knowledge o pagkilala sa letra at tunog, at language comprehension o pag-unawa sa wika. Mas malinaw na po sa atin ngayon kung ano ang kailangang ituro at mapaunlad sa ating mga bata. Tandaan po natin, hindi sapat ang isa lang sa mga kasanayang ito. Kailangang maging mahusay sa 3 kasanayan sapagkat sila ang pundasyon ng pagbabasa. Maraming salamat po sa pakikinig at pakikilahok. Sa susunod na aralin, tatalakayin po natin. Ano ba ang mahusay na paraan ng pagtuturo ng pagbasa? Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga aralin? Dapat ba tayong magsimula mula sa letrang A hanggang sa letrang Z? O may mas mabisang paraan? Magkita-kita po tayo sa susunod na aralin.